Atin pong pakinggan ang pagninilay sa ikatlong wika na ihahandog sa atin ni Father Paul Reagan Talavera ng Order of Preachers. Ina, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Ang mga salitang ito ay binanggit ng ating Panginoon sa dalawang taong napakalapit sa kanyang puso. Ang una ay sa babaeng tunay na nagmahal sa kanya mula nung kanyang pagkabata hanggang siya ay mamatay, ang ating mahal na inang si Maria. Ang pangalawang salita ay binanggit niya para sa kanyang alagad. Ang alagad na minahal at nagmahal din sa ating Panginoon, si San Juan. Habang ako ay nagninilay para sa ikatlong wika, para sa Biyernes Santong ito, mayroong kaibigan na nag-email sa akin ng isang kwento. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang bata na nagngangalang Ivan. Si Ivan, habang bata pa siya, ay nakakitaan na ng katangian na gusto niyang maglingkod sa simbahan. Gusto niyang maging pari. At ang batang itong si Ivan, mabait, at habang siya ay lumalaki, nagsabi siya sa kanyang mga magulang na gusto niya ngang maging pari. Subalit yung kanyang ina, since bata pa siya, inisip niya siguro habang lumalaki itong anak ko, magbabago pa naman yung isip niya. Pero habang lumalaki si Ivan, hindi nagbago yung kanyang pagmamahal at kagustuhang magsilbi sa simbahan. At sa katunayan, nung siya ay nasa edad na, siya ay nagsilbi bilang sakristan at bilang katikista sa simbahan. Katulad ng ibang bata, nabarkada rin itong batang si Ivan. Pero hindi sa mga masamang barkada. Ang mga barkada niya ay mga kasamahan din niya sa simbahan. Madalas, gabi na siyang umuwi, nakakagalitan ng kanyang mga magulang dahil sumasama kung saan-saan, bumibisita sa mga simbahan at nagkakatikista sa mga bata. Nang 12 years old na si Ivan, isang beses o isang umaga, nagising siya at hindi siya makalakad. Nag-alala yung kanyang mga magulang, dinala siya sa ospital. At nung dinala siya sa ospital, natagpuan na meron siyang sakit. Meron siyang lymphoma. Meron siyang cancer. At ang cancer na ito ay medyo advanced stage na. Kung kaya, ang ginawa na lang ng mga magulang, although nag-aalala sila, hinayaan nila na mag-undergo ng treatment yung kanilang anak. At habang nag-undergo ng treatment sa chemotherapy, siguro sa inyo, yung mga may kamag-anak, no nakaranas ng magkaroon ng ganitong sakit, alam natin napakahirap. Makikita mo yung iyong kamag-anak na nahihirapan. And so, itong nanay ni Ivan, minsan nagtatanong din siya sa Panginoon, bakit ba yung anak ko pa ang nagkakaganito? Bakit itong anak ko pa na napakabait, napakamasunurin, nagsisilbi sa simbahan, kami na mababait na magulang, bakit kami yung pinaparusahan ng Panginoon? Bakit kami pa yung kailangang dumanas ng ganito? Tinanong niya ito sa Panginoon, bakit mo po kami pinaparusahan? Si Ivan, kahit na nanghihina na, narinig niya yung reklamo ng kanyang nanay. At ang sabi niya, Inay, hindi naman po ako pinaparusahan ng Panginoon. Binibigyan lang niya tayo ng pagsubok. Pagsubok na kung malalampasan natin, lalo tayong magiging matatag, lalo tayong magiging maniniwala, ang ating paniniwala ay lalong lalakas sa ating Panginoon. Ngayon po ay ika-4 na pong araw ng kamatayan itong si Ivan. Hindi siya gumaling. Marami pa yung mga tanong sa isip ng kanyang ina. Subalit, naniniwala sila dun sa huling sinabi ng bata na magtiwala lamang, maniwala at magtiwala sa ating Panginoon. Walang ina ang gustong makita sa kanyang anak na nahihirapan. Walang ina ang gustong makita sa anak niya na nagkakasakit. Tayong lahat marahil naranasan na natin magkalagnat,
magkasipon. Sino ba yung hindi natutulog kapag yung anak niya ay may sakit? Siyempre yung mga magulang, lalo na yung ina. At lahat ng ina, sigurado ako, gugustuhin nila na sila na lamang ang magkasakit. Sila na lamang, no? Yung mapunta na lang sa kanila yung sakit ng kanilang anak upang ang kanilang anak ay mabuhay. Naniniwala ako, hindi nalalayo dito yung pakiramdam ng ating mahal na ina. Wala siyang magawa. Sinasaktan yung kanyang anak, pinapako, pinapatay. Itong bata na inalagaan niya, no? Ayaw niyang madaplisan ng lamok, no? Ayaw niyang masugatan. Ngayon, no? Wala siyang magawa, nakatingin lang siya, nakatayo doon. Subalit, no? Katulad ni Maria, no? Siya ay masunurin sa kagustuhan ng Ama. Alam niya na kailangang mangyari ito. Alam niya na kailangang gawin ito ng kanyang anak para mas makatulong sa ibang tao. Inihabilin ni Jesus si Maria sa kanyang alagad at inihabilin din, no, si Maria sa kanyang paboritong alagad na si Juan. Ang mga huling salitang ito ay hindi lamang para kay Maria at para kay Juan. Ang mga salitang ito ay para din sa atin. Inihahabilin tayo ng ating Panginoon kay Maria at si Maria din ay inihahabilin sa atin ng ating Panginoon. Kapag tayo ay nahihirapan sa mga panahong nagdududa tayo ay nakakaranas ng hirap, naandyan ang ating ina, naandyan si Maria upang tumulong sa atin. Kung lamang tayo ay magmamahal, kung lamang tayo ay magmamahal ng tunay kay Jesus, susundan natin siya sa Kalbaryo, sasamahan natin siya, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo iiwang nag-iisa. Iiwanan niya tayo ng mga kasama, iiwanan niya tayo ng mga kapatid na laging handa upang tumulong sa atin. Ako po ay assigned sa Iloilo, sa Angelicum. At sa aking pagbiyahe dito, nag-iisip ako lagi, no? Bakit kaya tinanggap ko pa yung invitation? No? Ano kaya ang aking isi-share? At habang ako ay papunta sa airport, umattend muna ako ng Chrism Mass, no? Yung misa para sa mga pari. At ito ay alas 7 ng umaga. Ang nakuha kong flight ay 10:20. Natapos ang misa, alas 9. Tumatakbo na ako papunta sa airport kasi baka mahuli ako. Sabi ko sa Panginoon, nagdasal ako at sabi ko kay Mama Mary, Mama Mary, ikaw ang nag-imbita sa akin, Panginoon, ikaw ang nag-imbita sa akin, bigyan mo naman ako ng sasakyan. Nag-iisip na ako mag-taxi, mag-jeep, nakaabito ako. Lumabas ako doon kahit nakakahiya. Nakita ako ng driver ng mga madre na umattend doon sa misa. Tinawag ako, Father, saan ka ba pupunta? Papunta ako sa Angelicum, kukunin ko yung gamit ko at pupunta ako sa airport, pero wala akong masakyan. Hatid na kita, sabi ng driver. At pumayag naman yung mga madre. So hinihatid nila ako. Nagtatatakbo ako, sumabay ako doon, sumakay ako doon sa sasakyan nila. Hinatid ako sa airport. Pagdating sa airport, kinapa ko yung cellphone ko. Wala yung aking cellphone. So sabi ko, Diyos ko, paano kaya akong susunduin nung nasa Maynila at paano ko siyang makikilala, wala yung cellphone ko. Pagpasok ko sa waiting area, may madre na nandoon. Kakongregasyon nung naghatid sa akin. Kinapalang ko na yung mukha ko, Sister, pwede bang makitext? Meron ka bang number nitong madring naghatid sa akin? Parang naiwan ko yata yung cellphone ko sa sasakyan nila. Sabi ng madre, check ko, Father. Naku, Father, wala. So nangyari, nagkwentuhan na lang kami. Sabi ko, bahala ka na, Lord. Maya-maya dumating yung pari na kasama ko sa kumbento. Pumasok sa waiting area, nakaabito, dala-dala yung cellphone ko. Nakalimutan mo. Sabi ko, Diyos ko, napakabait mo talaga. Mukhang gusto mo talaga akong pumunta at magbahagi. Tumawag yung susundo sa akin. Father, paano ba kitang makikilala? Hindi ko alam, no? Hindi pala makakapunta. Yung susundo sa akin, driver lang ang pinapunta. Sabi nung madre yung kausap ko, Father, sabihin mo may kasama kang madre. Madali kang makikilala. Mga kapatid, sa buhay natin kung minsan akala mo desperado ka na. Akala mo, no, katapusan na ng mundo. Pero darating at darating itong mga taong ito na tutulong sa'yo. Magpapadala ang Panginoon ng mga tao. Kung minsan hindi natin makita, hindi natin makilala. Pero sila, yung mga Maria, sila, yung mga Juan, na tutulong sa atin. Hindi tayo iniwan ng Panginoon.
hindi niya tayo pinabayaan. Laging magdadala, no? Lagi niya tayong ihahabilin sa ibang tao. Sana lang, no, katulad niya, no, ma-realize natin, no, dasalin natin lagi, at alalahanin natin itong mga huling wika ni Jesus. Ina, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina.